So, yun. So, bago ako mag-upisa, nakita ko parts. Ba't ako yung... Hindi, sige. So, yun. Hello. So, yun. Hello, kamusta? Kamusta yung buhay nyo? Sana masaya pa kayo. So, so, first of all, lahat naman tayo siguro familiar kay Jeremiah. Yes. So, si Prophet Jeremiah. Ayun ang alam ko sa kanya. So, siyang prophet. So, while making this guidelines, nahirapan ako kasi galing sa Old Testament. Then, hindi ko pa alam yung background ni Jeremiah or ni Prophet Jeremiah. So, nung nakita ko siya sa Bible, sabi ko, ba't di ko maintindihan? Then, buti na lang nakita ko yung title ng passage niya na nakalagay is ang pag-asang darating. So, ba't kaya ganun yung title na wala mong pag-asa dati? So, yung sabi sa Jeremiah 23 verses 1 hanggang 2, sabi doon, parurusahan daw ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit at hindi pinapantayan ng maayos ang kawan. Ito ay patungkol sa mga namumunong pabaya or sa mga hindi marunong mamuno sa kanyang nasasakupan, na hinahayaan lang yung mga tao niya na magkawatak-watak o masira. Pero dahil doon nakita ni Yahweh yung nangyayari sa kanila, na gato na yung nangyayari, yung mga tupa niya nawawala na, yung iba namamatay dahil sa mga lobo na nasa paligid nila. So sabi sa Jeremiah 23 verses 3 to 4, na titipunin muli ni Yahweh ang mga tupa na nagkawatak-watak. Babalik sila kung saan ang dapat or kung saan sila nararapat na lugar. At bibigyan o maghihirang sila ng isang mabuting tagapanguna or isang mabuting pastol. Kung sinabi ni Yahweh na ito, natitipunin niya muli ang mga tupang nawala o naligaw dahil sa pagkawatak-watak at bibigyan sila ng mabuting tagapanguna. At hindi na sila papabayaan ito hanggang sa hindi na daw sila matakot at mag-alala. At hindi na din sila maliligaw. So this passage is all about the two kinds na namumuno or na shepherd. Alin kaya tayo sa dalawa? Tayo ba yung pabaya o yung maingat na namumuno? Tayo ba yung pabaya na ginagawa natin para sa ating nasasakupan o maingat para hindi sila magkawatak-watak? So, I have this story na nangyari last year. Yung pagbasa natin na ito, maihahalin tulad ko siya sa isang ministry o sa mga ministries na kinabibilangan natin. So last year, bakasyon. So naggagala-gala kami sa mga simbahan nun. So tuwing bakasyon namin siya ginagawa. Then, para kaming nagbibisita iglesia, pero summer. So that time 5 kami. 2 lalaki tapos 3 babae. So I remember, while making this, naalala ko yung 2 huling simbahan na pinuntahan namin. So ako at saka yung isa namin kasamang babae, malapit talaga kami sa mga youth dati. Dati lang. So sobrang malapit namin. Parang nagiging kaibigan agad namin yung mga nakikilala namin. Parang nagiging ka-close agad namin. Then, lalo na yung youth coordinator nila. Pero yung kaibigan ko na yun, nauna na siya. Nang pumasok sa kumbento.
nag-maltrain na siya. So, pero yung, ayun. Then, sa mga simbahan na napupuntahan namin, kinakamusta namin yung mga youth nila. Na kung kamusta na yung pag-serve nila sa Diyos, kung kamusta yung samahan nila, yung mga ganong tanong. Then, second to the last na napuntahan namin simbahan, grabe yung youth coordinator nila. Na halos araw-araw yung activities nila, parang hindi na sila nagpapahinga. Then, because of that leading, nagpe-preach na din sila sa mga bata. Pero yung last na pinuntahan namin simbahan is kabaliktaran nung nauna. Isang beses sa isang buwan yung activities nila. Then yung youth coordinator nila, pati yung youth, hindi na sila active sa simbahan. So, in that way, parang nasabi ko sa sarili ko na yung dalawang simbahan na yun tells me na yung dalawang uri nga ng namumuno. Then, another story, this one is recent lang. So, fresh pa to, no? So, kung kanina, parang I gave examples dun sa Good Shepherd and sa sa Bad Shepherd. Then, this one is personal experience ko. So, last 2 weeks of this month, I was very busy kasi kailangan namin kamustahin yung members ng ministry namin na hinakawakan din namin, syempre. So, after nun, parang gagawa kami ng report. Kaya, kahit ganun kami ka-busy, parang di namin pinapabayaan yung spiritual life namin. So, nagpupunta kami sa simbahan, sa pinakamalapit na simbahan para mag-join sa youth activities nila. Then, one time na pumunta kami doon is may event. So, hindi kami kasama doon sa list. Pero pumunta talaga. So, para nakisali talaga kami doon kasi hindi kami nagpatalo doon. So, nagkaroon ng isang workshop doon about sa leading. Then, parang nagkaroon ng talk kung paano maging mabuting pastol. Then, nagkaroon ng palaro. Then yung palaro niya is follow the leader. So, dahil nga sa bida-bida kami parang nagkahiwalay kaming 5, nagkahiwalay kaming 3. Then ako yung isang naging leader dun sa isang grupo. So sabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya na i-lead tong mga to papunta sa destination or dun sa finish line. Kasi hindi ko din alam yung instruction. Bukod sa mahina yung hindi naman sa pandinig ko yung mic lang nila. Yeah. So ayun, na sabi ko hindi ko kayang i-lead tong mga to papunta sa tatahakin na dapat na mauna. So, habang sinusunod namin yung sinasabi sa amin, parang nagkaroon ako ng sama ng loob kasi dapat talaga hindi ako yung nandun na leader kasi di talaga ako marunong mamuno and ayoko maging leader talaga. Then, later on, habang ginagawa na namin yung follow the leader na yun, sabi ko parang nag-e-enjoy na ako. To the point na kung ano-ano na yung ginagawa namin, kasi nauuna na kami nun. So parang inaantay namin yung iba. Tapos, sabi ko sa sarili ko na nakaka-enjoy maging good leader sa nasasakupan. Then, yung sama ng loob ko na palitan ng happiness pagtapos. Bukod sa natalo kami nun,
naging masaya naman yung laro kasi ayun. So, kahit natalo kami nun, naging masaya kami kasi nasa isip ko, we don't deserve to win. Di namin deserve manalo, pero deserve namin yung kasiyahan na ma-obtain namin doon. Then, so, yung readings natin tonight tells us to guide our ships sa tamang landas bilang isang mabuting pastor at hindi bilang pabaya. Pati na rin sa mga ministries na kinabibilangan natin. Let us remind ourselves na we need to be a good shepherd sa mga tao sa loob ng ministry para magkaroon sila ng pag-asa na magbunga ng kabutihan. Let us follow also our main shepherd or the main leader, which is Jesus Christ.